Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong March 8, 2026, Sunday. Ngayong araw, dalawang headline ang dapat nating tutukan. Una, lumalakas ang epekto ng amihan sa Northern at Central Luzon, kaya mas mataas ang tsansa ng mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang probinsya. At pangalawa, ang nabuong sistemang na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy na lumalapit. Silipin natin kung ano ang pinakabagong kilos nito at kung ano ang posibleng indirect effect sa panahon natin. Kung gusto mo naman na lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, dalawang pangunahing weather systems ang sabay na nakaaapekto sa bansa. Ang Northeast Monsoon o amihan ay nakaaapekto sa Northern at Central Luzon, samantala ang Easterlies ay nakaaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Kaya magkaiba ang pattern ng panahon. Sa malaking bahagi ng Luzon, mas nangingibabaw ang amihan na nagdadala ng mas malamig na hangin at mas madalas na pag-ulan sa ilang lugar. Habang sa Visayas at Mindanao, at pati sa iba pang bahaging hindi sakop ng mas malakas na amihan, mas aktibo ang easterlies na nagdadala ng scattered rains at thunderstorms, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. At dahil may ilang bahagi ng Luzon na pwedeng makaranas ng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains, kailangan nating mag-ingat sa flash floods at landslides. Unahin natin ang mga lugar na mas seryoso ang banta ng amihan. Kabilang dito ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may pag-ulan at ito ay dahil sa northeast monsoon. Ang mahalagang detalye, ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, kaya posible ang flash floods at landslides. Kung nasa mabababang lugar kayo, bantayan ang pagtaas ng tubig sa mga creek at ilog, lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos sa loob ng ilang oras. Kung nasa mga gilid ng bundok o may matatarik na dalisdis, mag-ingat sa pagguho ng lupa lalo na kung basang-basa na ang lupa at patuloy pa ring umuulan. Kung may biyahe, magplano ng mas maagang alis, iwasan ang rutang kilalang bahain at landslide prone. Mula Luzon, lipat tayo sa silangang bahagi na mas aktibo naman ang epekto ng easterlies. Para sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Ang pag-ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, kaya posible ang flash floods at landslides. Tandaan, sa thunderstorm, hindi lang ulan ang dala, pati malalakas na bugso ng hangin at kidlat, kaya iwasan ang pagtambay sa open areas kapag may thunderstorm, at huwag iparada ang sasakyan o maghintay sa ilalim ng puno kung lumalakas ang hangin. Kung nasa coastal areas kayo, maging alerto dahil pwedeng sumabay ang ulan at bugso na magpapagalaw sa alon, lalo na kung may thunderstorm sa may dagat. Sa mga lugar na malapit sa ilog at mabababang bahagi, bantayan ang pagtaas ng tubig kapag paulit-ulit ang buhos. Sunod, para sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains dahil sa amihan. Ayon sa forecast, walang inaasahang significant impact, ibig sabihin mahihinang pag-ulan lang ito. Pero practical reminder, kahit light rains pwedeng maging madulas ang kalsada at bumaba ang visibility, lalo na sa kurbadang daan at sa mga lugar na fog-prone. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi pa rin ng amihan. Wala ring significant impact ang inaasahan, kaya panandali ang ambon o light rain lang. Pero sa Metro Manila, kahit light rains, pwedeng bumigat ang trapiko at maging madulas ang kalsada, kaya maglaan ng extra time sa biyahe. Kung nakamotor o nagda-drive, mas delikado ang madulas na kalsada kapag biglang umambon, kaya bawasan ang bilis at iwasan ang biglaang preno. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Northern Luzon at sa eastern sections ng Central at Southern Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough. At ang taas ng alon ay mula 2.1 hanggang 4.0 meters. Mataas ito at delikado, lalo na sa maliliit na bangka.
Kung kayo ay mangingisda o may planong bumiyahe sa dagat sa mga baybaying apektado, mas mainam na ipagpaliban ang paglayag at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Ang alon na maaaring umabot hanggang 4.0 meters ay pwedeng maging peligroso kahit sa mas malalaking sasakyang pangdagat, lalo na kung sasabay ang ulan at malalakas na bugso ng hangin. Kung nasa coastal areas kayo, iwasan ang paglapit sa dalampasigan kapag malakas ang alon at huwag magpakuha ng larawan sa may bato o seawall dahil delikado ang biglaang hampas ng alon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas manageable ito pero tandaan, pwedeng lumala kapag may thunderstorm o kapag biglang lumakas ang hangin. Kaya kung maliit ang sasakyang pandagat, mag-ingat pa rin at huwag ipilit ang paglayag kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 24.2 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 31.0 degrees Celsius na naitala bandang 1 o'clock p.m. Ibig sabihin, presko sa umaga pero umiinit pa rin sa tanghali at kapag umiinit, mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorms sa mga lugar na sakop ng easterlies. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 53% na naitala bandang 11 o'clock a.m. at ang maximum relative humidity ay 86% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya mas humid ang hangin sa madaling araw, bumababa habang umiinit ang araw, pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam pagkatapos ng buhos. Ngayon, silipin natin ang latest tropical cyclone forecast. Para sa Week 1, mula ngayon hanggang March 12, binabantayan natin ang TCLV1 sa eastern boundary of the TCED. Ang update, low to moderate ang likelihood of tropical cyclone formation sa Week 1. Ibig sabihin, may disturbance o sirkulasyon na nasa labas o malapit sa boundary area na pwedeng mag-develop pero hindi pa ito siguradong magiging ganap na bagyo. Ang importante ngayon ay dalawang bagay. Una, kung papasok ba ito sa PAR? At pangalawa, kahit hindi ito maglandfall, anong posibleng epekto nito sa hangin at ulan? Base sa senaryo na nakikita, hindi ito inaasahang lalapit sa kalupaan ng bansa sa paraan na maglalandfall. Mas nakikita ang galaw na pahilagang silangan. Pero kahit ganito, may mahalagang epekto. Kapag ang isang sistema ay lumalapit kahit nasa labas pa ng PAR o nasa boundary area, pwede nitong palakasin ang daloy ng hangin at moisture sa paligid. Sa madaling paliwanag, pwede nitong dagdagan ang lakas ng amihan o magbigay ng extra push sa mga weather features na nakaapekto sa Luzon. Kaya posible na madagdagan ang pag-ulan sa northern at central Luzon, lalo na sa mga lugar na apektado na ng amihan. Kaya hindi natin ito minamaliit dahil minsan ang epekto ay hindi direct landfall, kundi ang pagpapalakas ng ulan at hangin sa paligid.